Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming salamat po sa mga parents po natin, papananay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa aking content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content or sa ating content ng update sa ating ituloy sa buhay. Mabuhay ka, Panginoon, at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin na pagkain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigay mo sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang aking dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisa. Okay, alright. Umpisahan na po natin ng Kimpaw updates at iba pang showbiz ganap, guys. Okay. Marami sa ating dito ang nagkaabang naman kung ano naman po yung i-update natin sa Kimpaw sa ngayon. Ano kaya yung i-update natin sa Kimpaw sa ngayon, guys? May mga nasasabi pa tayo dyan or may alam ba tayo dyan? Paki-comment down below nyo na lang po. Pero sa atin po, ang dami natin ichichika sa ngayon. Kaya update na po tayo sa Kimpaw ganap at iba pang showbiz ganap. Ito guys, ito tayo ngayon guys. Kagabi po ay talagang inulan ng blessing ang Kimpaw dahil sa kanilang magpasikat at yun po ay panalo sila ni Ogie Alcacid. At kitang-kita naman natin yung kapag kapanalo nila, guys. Marami talaga naiinggit sa kanila. At yun po ay hindi natin may pagkaila yun. At lahat naman ng mga naiinggit sa kanila ay talagang alam nila kung ano yung kanilang kinaiinggitan dahil todo effort talaga yung dalawa. Sa makatuwid po ay pansinin po natin yung galawan ng Kimpaw sa ngayon at yung galawan ng pagbubuking ni Ogie Alcacid sa kanila sa ngayon. Napansin nyo ba yung sinasabi natin na yung very close na silang dalawa, sila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu? Pansin nyo ba yun? Kasi marami kasi netizen nakakapansin sa kanila eh. Yung very close sila sa isa't isa na hindi natin alam kung saan sila humugot ng closeness nila sa ngayon. Pero alam nyo guys, normal lang daw yan sa ngayon yung magiging close sila sa isa't isa dahil nga po, hindi na natin kailangan na paaminin sila. Paano mo naman sila kung sakaling ikaw yung nasa kanilang position, guys? Ito kasi nga po, marami dito yung mga nagsasabi na bakit kailangan pa daw nila na paaminin? Malapit na silang ikakasal. Yan po yung ayon sa ating mga legit na sources kayo, which is very true naman. Hindi na dapat natin sila pwedeng i-pressure na aamin at hindi na natin kailangan na marinig sa kanila na aamin talaga sila sa kanilang relasyon sa atin hindi na natin kailangan yun. Yun yung tinatawag natin na tama naman yung magsabi doon at tama naman si content creator doon na hindi na no-bleed na kailangan kasi hindi naman talaga kailangan. And besides, alam natin na si Paolo Avellino ay hindi na kailangan papaaminin yan. At ganoon din po si Kim Chiu dahil sinabi naman nila na sila ay hindi na getting to know each other kundi
preparasyon na sila for their future. Okay, sana maintindihan natin yun guys kasi marami kasi nagtatanong dito kung ano talaga yung sentimento yung kan natin guys. Nakakalola talaga, nakakaloka. Alam nyo guys, may napansin po tayo sa ngayon sa kanila na kung saan po is si Paolo Avellino is nag-level up kay Kim Chiu. Level up means yung hindi lang sundo-sundo na yung ginagawa ni Paolo Avellino kay Kim Chiu. Sa ngayon po ay pati na pagluluto. Pati na rin yung pag-alaga sa kanilang mga kumbaga ba is a man of word si Paolo Avellino kay Kim Chiu sa ngayon. A man of word. Ibig sabihin po ng a man of word is hindi na yung sweet moment, wala na yun. Parang kumbaga ba is talagang pinapursue po nila yung talagang for the future kasi yun talaga yung pupuntahan nila yung may ganap sa kanilang dalawa. At iyon din yung gusto ng pamilya ni Paolo dahil si Paolo din po ay tumatanda na at ganoon din po yung pamilya ni Kim Chiu na parang kumbaga ba is parang prepare na silang dalawa sa kanilang future para sa pagdating ng araw kung ano man yung mangyayari sa kanila or kung ano man yung kung halimbawa maging sila man at least yung prepare sila sa isa't isa. At gaya ng sinabi ko na man of honor kasi si Paolo Avellino. Yan daw yung napansin ni Kim Chiu kay Paolo Avellino. You know guys, hindi lang naman yung nakikita lang natin sa SOCMED yung ina-appreciate natin. Yung halimbawa, nag-post sila ng commercials or yung mga kaganapan nila. Yun po yung nakikita natin sa SOCMED nila. Pero yung kaganapan nila na yung dalawa lang sila, ayun daw kay Kim to ayun sa source natin na si Paolo Avellino daw is may man of word. Ang ibig sabihin ng man of word po is para sa akin, sa sarili kong opinion. Ito yung hindi lang sa salita, kundi excuse me. Sorry guys, naubo ako. Hindi lang sa salita, kundi may gawa. Kasi pag ikaw kasi is may gawa ka, so ibig sabihin nun, na-appreciate nila yung ginagawa mong magaganda. At iyon po ay na-appreciate ni Kim. Yung ginagawa ni Paolo Avellino sa kanya na magaganda. Kasi nga po, si Paolo guys is hindi ko naman na narinig sa mga dati niyang kasama na nagluluto siya ng kung ano-ano yung mga paborito ni Kimi. At lalong-lalo na yung sopas na paborito din ni Kimi. Nagluluto kasi siya ng ganon na kay Kimi. So, ibig sabihin, talagang may intention si Paolo Avellino para kay Kimi. At hindi naman natin niya may deny guys dahil alam naman din natin na sa kabila ng kanilang progress ay hindi natin may deny yan na pupunta talaga sila sa reality na yung buhay talaga. Hindi na yan yung bagaba sweetest, wala na yun. Kundi talagang buhay reality na yung talagang tatahakin nila. Kaya nga po tayo palaging nag-update dahil sa mga reality na po tayo nakafocus sa ating pag-update. Dahil yung mga sweetest moment nila yan, is natural na yan sa kanila guys. Hindi, it's not a questionable para sa kanila. Kung naging sweetest moment man sila, kung magkaroon man sila ng sweetest moment, kasi palagi naman nagkakaroon sila ng sweetest moment. Yan po yung tinatawag natin, natural na lang yan sa kanila. At hindi naman po natin maidinayan dahil pag ikaw ay mahal mo ang isang tao, siyempre, hindi ka naman bato para hindi ka nakikilig, di ba? Hindi ka yung, kumbaga is, hindi ka naman bato para hindi mo maramdaman yung pagmamahal ng tao sa'yo. At of course, kailangan mo din yan na bigyan din ng importansya. At yun yung tinatawag natin na pagmamahal.
Pero sa ating lagay guys, di ba? Sa ating lagay ito yung ayon sa ating legit na sources. Yung sarili na lang natin opinion yung gagawin natin. Kasi yun sa ating legit na sources guys is sabi daw ni Kim Chiu na na kay Kim Chiu na po yan if she confirm it or not. Okay? Hindi naman natin sila mapwersa. Ito po, sabi sa ating mga legit na sources natin is si Kimi ay kahit malito na bagay na ginagawa ni Paulo sa kanya is palagi daw niyang ina-appreciate. Nag-appreciate to siya ng mga maliit na things, mga pagsundo, or whatsoever dyan na ginagawa daw ni Paolo Avellino sa kanya. Which is, naging masaya din si Paolo Avellino dahil every time daw na na-appreciate siya ni Kim Chiu ay talagang todo effort din si Paulo kay Kim Chiu. At yun yung sinasabi natin na hindi maarte si Kimi. Dahil sipin mo, kahit daw yan, nakashot lang daw yan. Daw lang to, ayon sa ating legit sources. Nakasuot yan ng kung simple lang siyang lumabas. Parang hindi siya daw. Pag lumalabas nga daw kasi to, si Kimi, ayon sa ating legit na sources, hindi daw siya mukhang artista, guys. Yan yung ayon sa ating legit na sources. Kasi nga daw po, is parang, ang simple-simple niya. Ang simple-simple niya, yung manamit lang siya, nung napakasimple, okay na yun sa kanya, as long as na hindi daw siya naked. Yun yung napaka-important, yun daw yung importante sa kanya, which is, ang dami din nakapansin dyan na karakter ni Kimi. Pero hindi na natin yan mai-deny dahil normal na yan kasi kay Kimi. Hindi na natin yan mai-deny. At saka si Kimi naman po is hindi siya mayabang. Hindi siya kagaya ng mga iba na ang ginagawa is forma-forma and then after all, wala namang binatbat. Si Kimi po is hindi siya ganon. Napaka-pleasant niyang babae. At hindi lamang po pleasant, kundi marunong din siya magdala ng mga bagay-bagay na alam niyang ikakahiya or alam niyang yung bang very respectful siyang tignan doon. Very presentable. Pero in fairness, natuwa ako sa mga balita kay Kimi dahil ayon dito sa ating mga legit na sources kaysa siyempre, pag artista ka, kasi expect mo na yan, sobrang expensive yung mga things mo. Siyempre, ang laki-laki ng kinikita mo eh. Yan talaga yung mga number one na tinitignan ng mga tao sa iyo. Yung mga gamit mo ba? Yung mga things or mga gamit mo. Pero kay Kimi daw, spotted daw lang siya na naka-short ayon dito sa ating legit na sources. Na naglalakad lang na yung bang napakasimple niya, mas pa nga naporma pa daw yung mga hindi artista kumpara daw sa kanya. Lumabas daw siya ng ganon. And then, nakita po siya ng mga hindi sikat na tao. Siyempre, pag ikaw ay sikat kasi, expect mo na kasi yan na kapag sikat ka, ang dami talaga taong mahabol sa inyo. Ang dami talagang halos yung paikutin mo na yung kwan dyan sa'yo, di ba? Ganon talaga pag sikat ka eh. Ganon talaga yung expect mo na sasabihin sa'yo or kung ano man dyan. Pero, si Kimi daw that time is walang ganon na nangyayari in fairness. Sobrang humble daw ni Kimi. At maraming nakapansin po dyan sa sobrang humble niya. Kaya nga nung napansin nila na sobrang humble ni Kimi, lahat ng mga netizen ay nagsabi sa kanila na si Kim Chiu po ay hindi basta-bastang tao. Kaya nga po marami dito mga netizen ang nagsasabi na sana hindi daw magbago si Kimi dahil sa kasimplihan niyang dun, sa kasimplihan na ginagawa niya sa kanyang buhay ay may tagumpay talaga sa kanya. Kaya ngayon po si Paolo Avellino is parang sabi daw niya sa kanyang kaibigan is hindi na daw siya lilingon ng iba pa. Dahil
nakita daw niya yung kung sino daw yung kanyang mapapangasawa. At yun po ay walang iba kundi si Kimi. Dahil ayon din po sa sinabi daw ni Paolo Avellino na hindi na daw niya bibitawan si Kimi kahit anong mangyari. At ipapakita daw niya kung ano at sino talaga siya para makita daw ni Kimi yung katotohanan. At para makita din ni Kimi kung ano talaga yung ugali ni Paolo Avellino. Ang nagustuhan talaga ni Paolo Avellino kay Kimi is napakasimple daw niya at saka marunong siyang magmahal. Napakalambing niya at nandun na lahat sa kanya. Kaya yun yung napansin ni Paolo Avellino sa kanya. At hindi lamang po yan yung napansin ni Paolo, ang dami pa daw guys. Kaya kahit din natin papaaminin sila, sobrang in love pala ni Paolo Avellino sa kanya. Halos pala pag yung hindi na natin to nakikita sa mga sokmed nila guys. Ang sinasabi ko, hindi na natin ito nakikita sa mga sokmed nila. Kasi ang mga pinapakita kasi nila guys is yung happy moment lang nila na yung may mga kasama sila, ganyan ba. Pero dito sa ating mga sinasabi is talagang for reality po to guys. Ayon daw kay Paolo Avellino, based sa ating napansin or based sa ating source na person is si Kimi pala guys is sobrang mahal ni Paolo Avellino. Dahil ang napansin pala ni Paolo Avellino sa kanya, ayon dito sa ating mga legit na sources, is kapag may mga, halimbawa may sakit si Paolo Avellino, parang ganon, or hindi siya nakapagdalo sa interview. Kadalasan kasi guys, pag may mga sipon, or basta may sakit lang, sinat, parang ganon, napakasimple ba? Simple man yan o hindi. Always na nandyan si Kimi para kay Paolo Avellino. At the same time, ganyan din po si Paolo Avellino. Kaya nga po yung treatment nila sa isa't isa is husband and wife to be. Ang daming nakapansin yan sa set. Kaso nga lang, hindi kasi nila ito sinasabi dahil nga may mga manager dyan. At saka, kinokontrol po sila ng kanilang manager. Hanggat may manager ka, hanggat hawak ka kasi ng isang network, normal, kukontrolling kanila yan. At hindi din natin masasabi kung hanggat kailan yung kanilang pagkokontrol sa kanila dahil sila lang naman pong nakakaalam dyan. At saka, si Paolo Avellino po ay sobrang saya niya na nagkaroon siya ng chance para kay Kimi at yung chance daw na yun ay hindi daw niya bigyan ng kahulugan or negatibo para hindi daw mag-isip si Kimi sa kanya ng mali. And that is very true guys. Ganyan po kaloyal si Paolo Avellino kay Kimi. Pero pag yung mga buzzers dyan na nagsasabi na akala mo may ginagawa si Paolo Avellino ng yung parang hinuhusgahan ba nila si Paolo Avellino? Yung panghuhusga nila kay Paolo is parang may ginawa si Paolo sa kanila na kababalaghan guys. Parang ganun kasi yung term nila. Pero sana naman umiwas tayo sa mga ganyan na terms kasi wala naman niyang patutunguhan. At saka wala naman kumbaga is wala naman magandang maidudulot yan sa kimpaw natin. Kaya tayo dito, hanggat maaari, hanggat maintindihan natin kung ano talaga yung kanilang sitwasyon, is para sa akin is wag hayaan na lang muna natin sila na magkaroon ng sarili nilang decision. At yung mga buzzers dyan na kung saan napapatpad yung kanilang mga sinasabi na wala namang katotohanan, ay bahala kayo sa buhay ninyo. Ang sinasabi ko lang, kayo ay mag-inggit. Kapag inggit ka, pikit ka. Kaya hanggang dito na lang po ang aking content. Maraming salamat at God bless.